Magandang araw mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan ni Mayor Magalong at Claire Castro. At si Claire Castro ay nagpapalusot naman. Samantala, hindi lang po DPWH ang may mga matitinding anomalya, kundi mismo sa Department of Health. Kaya binalaan po ni Mayor Magalong itong si Secretary Herbusa na siya na po ang susunod. Yan po yung ating pag-uusapan sa bidyong ito, sa reaction bidyong ito. Ngunit huwag kalimutang i-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe naman po mga kababayan natin. Okay, unahin po natin mga kababayan itong sinasabi po ni Mayor Magalong na hindi lang po DPWH ang maanomalya, kundi nasa DOH din. Kaya nga nang sabi ko po, itong gobyerno na pinamumunuan ng isang Bongbong Marcos ay napakalaking sindikato. Dahil mayroon po sa Department of Agriculture na sinasabing pinasok din ni Saldico ang kontrata sa pag-import ng isda sa ginagawa nilang pag-export, no, or pag-import ng mga produktong agrikultura. Kumikita sila dyan. And of course, sa smuggling, sa hoarding, naku po, talamak ang corruption dyan. No, na matagal na po yan pinag-usapan at ang involved nga po dito ay mga kaalyado nitong si Bongbong Marcos. Nandyan din po, no, sa Department of Foreign Affairs. Nandyan din po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga naman, ngayon nang kasing nagiging trending ang usapin ng corruption dahil po sa Ghost Project. At ang Ghost Project, hindi lang po diyan sa DPWH, pati pala, no, sa mga pinapagawang building po ng Department of Health, mga ospital at mga gamitan, ako po, may mga Ghost Project pala. At mukhang may alam po itong si Mayor Magalong, mga kababayan. Sige, simulan natin. Hindi lang dyan, natatapos dyan. Meron pa yung DOH. Akala nila wala sa front site namin yan. Yan, si Ted Herbosa. Malapit ka na rin. Ganun, no? Malapit So, na hindi rin lang DPWH. Malapit ka na daw, Ted Herbosa. Tayo tayo dyan. hindi yan. Marami pa yan. Pero sa nangyayari dyan sa DOH, isa pa yan. Kaya akala nyo, so far so good, wala kayo sa front site namin. Malapit na kayo dyan. Iyari po. Ang gusto nyo sana humarap kayo sa House of Representatives Naalala nyo? May statement pa nga kayo na parang mas gusto nyo humarap sa House kaysa sa Senate. Yes, At pinag-usapan naman publicly na ang sabi doon ang explanation nyo kaya hindi kayo pumunta doon dahil ang gusto nyo kumprontahin yata yung mga congressman. Bakit po ba ganun kayo katapang? Well, alam mo, gusto ko humarap lang sa kanila kasi nga, sila hinahamon nila ako na they will place me under oath, na kailangan sabihin ko yung mga pangalan. Kaya sabi ko, sige, ready ako. Punta ako dyan sa inyo. Tapos, alam mo, matras din sila dito kay Mayor Magalong Alam mo, maganda rin po ang naging desisyon ngayon ni Magalong na humiwalay po siya sa ICI. Siyempre, no? Dahil sinasabi niya nga ng paulit-ulit, ang ICI na ito ay walang transparency. May tinatago po sila sa kanilang ginagawang investigation. Kaya napaka-importante po na umalis na lang si Magalong. Kasi mukhang mas marami pa siyang magagawa at may marami pa siyang ida-divulge na mga corruption kung siya po ay hindi sa under po kay Bongbong Marcos. Kasi yun po is magiging manipulated Magiging kontrolado at hawakan lang po sila sa liig. hintay ko nga sila na tawagin ako. Hintay ako na hintay. Hanggang inimbita na ako ng Senate, pero tinanggihan ko pa rin yung respectfully decline ako sa Senate. Sumulat ako talaga sa kanila. Dahil gusto nyo mauna sa... Yes. So, sinabi ko naman dun na gusto kong, kung pwede after the House, saka ako pupunta sa Senate. Nag-interview kami ng mga... Kasi Abante biglang kinabahan nung malaman niya si Magalong gustong-gustong makisama dyan, no? At speaking po nitong si Abante, mga young guns, napansin niyo po ba sa ating mga kababayan, sa ating mga regular viewers at supporters, no? Nung simulang natanggal na po or nag-resign na itong si Martin Romualdez, ay tumahimik na rin po yung young guns, si Princess Abante, si Chihuahua, itong si Bini Abante, and of course yung kanyang tagapagsalita, no, na si Varvers, tumahimik na rin po sila. Kumbaga, mukhang nawalan po sila ng power at pag-iingay. Kasi sa totoo lang, hindi effective yung pag-iingay nila Kasi, no, napilitan pa rin umalis si Martin Romualdez dahil sa galit ng taong bayan. Yung pagpasisinungaling nila, yung pagsuporta nila kay Martin Romualdez,
yung pagdidiin nila sa kay BP Sara sa confidential fund, lahat po hindi effective. Kasi talagang nabulgar po sila sa anomalya ng flood control na ito. Taga-House Tricom ba tawag doon? Infracom? Infracom. Katakot-takot na dahilan na sinasabi para hindi ka. Hindi, imbitahin din naman namin yan pero may mga inuuna kami. Sabi ko, ayaw talaga nila pumuntahin si Mayor Magalong doon. Kasi, but one thing that I can. Ito, pakinggan nyo maigi mga kababayan ha. Alam po yung iba nakakapanood na. Pero pakinggan nyo kung ano ang sinasabi ni Mayor Magalong. Kung bakit napilitan po siya na umalis sa independent commission na ginawa ni Bongbong Marcos. Say is that there's no transparency. Yan nga eh. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakaka-insulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God. Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. Grabe sa sobrang kapal po ng pagmumukha nitong mga kongresistang ito. Pati itong si Saldico na nag-resign, no? Sakripisyo pa daw po. Tugma yung sinasabi ni Mayor Magalong. Nagnakaw, no? Mukhang natablan ng takot at nag-resign ng kapal ng mukha niya, mukhang natablan, nag-resign tapos sabihin pa ng kanyang mga kaalyado na isang sakripisyo daw po yung pag-alis nitong si Saldico. Sabi nga ni Mayor Magalong, napakapalang mukha. And kung talagang gusto ni Saldico nang gusto niya talaga na isakripisyo ang kanyang sarili, umarap siya, umuwi siya sa Pilipinas, no, at harapin niya, no, for accountability. Sabi niya nga noon kay BP Sara dapat mag-explain si BP Sara, dapat sumagot. Pero imbis na mag-explain si BP Sara sa kanila at sumagot, ginawa ni BP Sara ay hinarap niya ito sa proper forum, sa proseso ng impeachment, no, sa Supreme Court. Yon ang naging resulta na baliktad. At yung gusto nilang ipi-impeach, no, na ating vice presidente ay nauna pa sila. Natanggalan si Martin Romualdez House Speaker, natanggal pa itong si Saldico. So isa na lang talaga yung matibay yung kapit, itong si Bongbong Marcos, na hanggang ngayon, no, ay pilit pa rin na nagkukunwari na wala po siyang involvement at wala po siyang kinalaman sa isang napakalaking sindikato na nangyayari po ngayon sa kanyang pamumuno. At syempre, sino yung kanyang number 1 po na tagapagligtas? Yan, si Claire Castro, mga kababayan po natin. Number 1 na tagapagsinungaling, tagapagligtas ng gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nga itong si Mayor Magalong, sabi niya, no, nagtataka po siya, bakit siya binabanatan? Itinutulungan niya na po ang investigation, no, tinutulungan niya na ang presidente para ma-resolba ang issue po sa matinding korupsyon. Pero nagtaka siya, bakit binabanatan siya ng tagapagsalita ng presidente? Kaya ang tanong ni Mayor Magalong, sino ang nagkukumpas kay Claire Castro? At ang sabi rin ng isang kilalang media personality, no, na si Karen Davila po, mga kababayan po natin, kung nandito, no, sinasabi ni Karen Davila, nagtaka siya, bakit itong si Claire Castro ay nagsasalita in behalf of Martin Romualdez? Wala bang kakayanan si Martin Romualdez na iligtas ang kanyang sarili o depensahan ang kanyang sarili? Bakit ang tagapagsalita ng Malacanang na isang sinungaling na si Claire Castro ang nagdedepensa in behalf of Martin Romualdez, na hindi naman po siya tagapagsalita ni Martin Romualdez at hindi naman po parte ng trabaho ni Claire Castro na depensahan si Martin Romualdez? Kaya tuloy nabibisto po itong si Claire Castro na double agent, no? Ang amo niya sa Malacanang ay si Bongbong Marcos, pero ang dinidepensahan niya pa na isa ay si Martin Romualdez. Kita niyo po. Okay, tingnan natin mga kababayan kung ano po ang kanyang palusot dito, no? Sinasabi ni Mayor Magalong na siya po ay pinipersonal, no, at pilit na sinisiraan nitong si Claire Castro.
Ganun yung palusot niya, mga kababayan. Pahayag kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-uugnay nyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi? Unang-una po, sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anomalyang tennis court. Tinan mo, mga kababayan po natin, bistado talaga nagsisinungaling kasi nag-ang-ang na po itong si Claire Castro. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the NPC, and at the same time, bago po yan po ay na-issue na sa kanya. Di ba? Ang daming palusot. Pero tandaan natin, mga kababayan, no, si Miss Eden Santos lang ang hindi pumapayag ng scripted na katanungan. Kaya, ayan, hindi na po pinapayagan na magtanong si Miss Eden Santos. Pero ang dares po na mystery media na nandyan sa Malacanang press corps, lahat po sila ay mga bayaran at scripted po ang lahat na katanungan kay Claire Castro. Imagine mo kung yung tanong ay instant po hindi scripted. Paano nakapag-prefer itong si Claire Castro ng kanyang mga visual aid? Pinapakita niya sa kanyang interview kung hindi scripted ang lahat ng mga katanungan. Di ba? Kasi kung hindi scripted, kung ano po yung alam mo, ano yung diniscuss siya with President, yun ang kanyang isasagot. At kung hindi niya alam, hindi dapat manahimik siya. Pero magtaka ka, may mga visual aid na pinapakita itong si Claire Castro. Kaya scripted po. Kaya kung sinasabi niya na nagtanong lang yung media patungkol dito sa maanumalyang tennis court ni Mayor Magalong, yan po ay isang malaking kasinungalingan dahil scripted po, dahil gusto niya talaga sirain itong si Mayor Magalong. At hindi po galing sa atin yan, no? Galing mismo kay Mayor Magalong na sinasabi niya na siya po ay sinisiraan nitong si Claire Castro. So, gusto lamang din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest ang pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team. Hindi po yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi po pinag-uusap tungkol sa tennis court. So kung meron po siyang dapat nasagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan. Dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, maski nasa ibang news po, ay Ibang news daw po yung nagpalutang, iba daw yung nagpalutang. Kayo nga yung kumuha ng issue niya kay Mayor Magalong Ipropaganda nyo nga po yun para mapilitan si Mayor Magalong na umalis na lang. Kasi imbis na tulungan nyo sana, suportahan niya sana si Mayor Magalong, ilalo pa po nila sinisira. Itong si Bongbong Marcos, sa totoo lang, yung pagkuha niya kay Mayor Magalong, parang pagkukunwari lang. Kunwari, pinagbigyan niya lang ang hiling ng taong bayan, yan, kunin mo si Magalong kasi magaling yan, maraming alam yan. Pero, deep inside, sa kabila ng ginagawang pagtulong ni Mayor Magalong, ay tinarget pa nila na sirain si Mayor Magalong para masira ang credibility niya at hindi po siya paniwalaan at mapipilitan po siya na mag-resign. And ako naman, yun ang challenge ko kay Mayor Magalong Sabi ko nga, kung gusto ni Mayor Magalong talaga na ilabas ang katotohanan, umalis siya diyan sa Independent Commission ni Bongbong Marcos at magsalita siya ng katotohanan kung ano po yung kanyang nadiskubrihan sa anomalya na flood control. And nakita nyo, matapang po si Mayor Magalong na sabihin na humanda itong si Herbosa dahil hindi lang DPWH ang puno ng anomalya, kundi yung DOH din. At sa isang pagdinig po sa Senado, mga kababayan, ay talagang advanced na po na nagdidepensa itong si Secretary Herbosa. Sinabi ni Secretary Herbosa sa pagdinig sa Senado, bago lang po yan, I think kahapon, na marami daw po sa mga proyekto ng DOH na mga substandard at mga hindi maganda yung pagkakagawa ng ibang kontraktor. At sinasabi niya inabandon. Kasi yun po yung alam ni Mayor Magalong. Kaya mag-ingat sila, sabi nga ni Mayor Magalong. Okay, balikan natin si Claire Castro at pakinggan nyo kung paano siya nagpapalusot sa sinasabi na hindi daw po siya ang nanira or nagpalabas nitong balita tungkol sa maanumalyang tennis court ni Mayor Magalong. Itong tennis court na ito. Hindi umano-maano siya. Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya talaga sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito?
wala po tayong binanggit na siya sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay yung tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time. At Di ba? Imagine mo, no? Ikaw mismo yung kumuha, no? Nag-appoint, tapos hindi mo alam, kini-question mo yung kanyang legality ng kanyang pagiging part ng Independent Commission on Infrastructure. Di ba? So bakit nyo kinuha yan? Kung alam nyo naman pala may conflict of interest, bakit nyo kinuha yan? No? Kung alam nyo naman pala na hindi legal ang isang official ng local government na maging part ng isang Independent Commission. Tapos ngayon, no, maghanap kayo ng rason na sinasabi nyo baka may conflict of interest itong si Mayor Magalong. Kaya kung may number 1 na sinungaling po, no, ay itong si Claire Castro na mana po sa kanyang amo na si Bongbong Marcos. Puno ng kasinungalingan. Photo-ops po. Yun ang nangyayari sa ating bansa. Okay, so iwanan natin itong si Claire Castro, mga kababayan po natin. Kayo na po bahala mag-decision, and siguro lahat naman po ng ating mga viewers dito, maliban na lang sa kanyang mga inaalagaang trolls at binabayarang vloggers, ang magsasabi lang na talagang magaling, no, na talagang maayos itong si Claire Castro, yan na yung mga bayaran niya. Pero the rest po, karamihan sa atin, o mostly ng mga Pilipino, alam na kung anong klaseng tao po itong si Claire Castro, particularly po sa pagpapakalat ng mga propaganda, lalong-lalo na po sa kay Vice President Sara at kay Tatay Digong. Okay, puntahan natin ito kasi sinasabi ni Mayor Magalong, no? Nagpo-post si Magalong ng tinatawag niyang blockchain initiative para po sa transparency and accountability. Ito po i-live stream kasi yung mga lahat, no, na pinagagastusan ng pera ng kanyang nasakupan. I think magsimula sa Baguio City. So maganda yan at pabor tayo dyan, mga kababayan po natin. And ito, as part ng ating content, no, padaanan na rin po natin itong mga ginawa ni Bongbong Marcos. Nakita naman po na ito po ay napakalaking photo-ops lamang, no? Pagkukunwari lang po yung kanyang pagpupunta sa Cebu. Kasi kung sincero po itong si Bongbong Marcos, on the first day pa lang dapat pumunta na siya. Pero naunahan pa po siya ni Vice President Sara. At nakita natin kung gaano po kamahal ng mga taga Cebu ang mga Duterte kumpara po kay Bongbong Marcos. Sabi nila maraming tao kay Bongbong Marcos. Siyempre, maraming dalang ayuda at pera. Pera ng gobyerno yan eh. Talagang sabihin nilang maraming tao. Kasi maraming tao yun, nag-aabang. Pero kay BP Sara, solid po. No, hindi man ganon dami, kalaki yung kanyang dalang tulong, ayuda para sa mga nalindol. At least yung kanyang maagang pagdating at ang kanyang presensya nag-boost po ng energy at parang nagbigay ng lakas sa lahat na kababayan po natin na biktima po ng lindol. Okay, so ito po parte po ng mga propaganda ngayon, mga kababayan po natin. Yan, umangal din po itong si Chis Escudero nung siya po ay, no, may complaint on ethics, no? At sinasabi dito ni Chis Escudero, hindi ko na ito ikinagulat. Ito ang kabayaran sa pagbanggit ko sa pangalan ni Martin Romualdez at sa pagbubunyag ng katotohanan. This is just part of harassment from his minions. This is not about ethics. This is political retribution. This complaint is still part of their script and disparate smokescreen. So, smokescreen, disparate script, yung pag-file ng ethics complaint against po kay Chis Escudero. So, dito mo makikita na sadyang mapakapangyarihan itong si Martin Romualdez. Dahil kahit wala na po siya sa pagiging House Speaker, malaki pa rin po yung kanyang impluwensya. Yan po yung nagagawa ng pera na pinagnanakaw po nila sa ating gobyerno, mga kababayan. So good luck kay Chis Escudero. So sana, wag na po siya magpigil-pigil pa. Dahil alam naman natin lahat, ang nasa likod ni Martin Romualdez, of course, no, ang utak ng lahat ay si Bongbong Marcos. Kaya dapat wag na po siya magpigil at pangalanan niya na kung sino yung pinakautak ng corruption. Siyempre, yung nagperma ng maanumalyang budget. And last part po natin, mga kababayan, ito po napakatindi.
Mayor Basti ay nag-file ng disbarment against kay Attorney Boying Remolla at Attorney Gibo Chodoro ng Department of National Defense. Bakit? No? Hindi man ibinigay ang buong detalye ni Attorney Torion, pero malinaw po na ito po ay may kaugnayan sa illegal na pagpapaaresto kay President Duterte. Kaya tama lang na madisbar ito mga gunggong na ito dahil sila po ay nag-abuso sa kanilang tungkulin, no? Lalong-lalo na yung illegal na pagpapaaresto kay President Duterte. And nalalapit na po yung araw ng pananagutan, paniningil sa mga taong ito. So, kunting tiyaga lang dahil lahat ngayon na nangyayari ay nababaliktad, no? At mukhang lumalabas po yung katotohanan kung sino yung dapat managot dito. Dito pa lang sa maanumalyang flood control, nakita po natin sa mga substandard at mga ghost project. Nakikita na po natin, no, na talagang may mga taong involved dito at malalaking tao. Nakita nyo ngayon, no, ang bagyo na nag-strike po sa Isabela, ang daming binaha sa Batangas, nag-plus flood. So, yan. Ano pa rin yan? Resulta pa rin yan ng hindi pagpapa-implement ng mga flood control at pagpapagawa ng mga substandard, mga kabayan po natin. Marami pa po tayong pag-uusapan, kaya kung gusto nyo pong updated lagi sa ating mga update, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating channel na ito. Maraming salamat po, mga kababayan.